Sa Biblia, pinahirapan ng Diyos ang mga sinaunang Ehipto sa 10 salot para sa kanilang mga kasalanan dahil sa pagtanggi ng Paraon na palayain ng mga Israelita. Kasama sa mga salot na ipinadala sa Ehipto ay ang tubig na naging dugo, mga palaka, mga kuto, mga langaw, peste, mga salot, pigsa sa mga tao, bagyo at apoy, mga balang, kadiliman sa loob ng 3 araw at sa wakas ay ang pagkamatay ng mga anak na panganay na lalaki. At mula sa 10 salot na naganap sa panahon ng Biblia, ating pag-uusapan ang tungkol sa 8 salot, tungkol sa pag-atake ng mga balang. Ano ang nakakatakot na propesiya sa Biblia tungkol sa mga balang? Bakit nauulit muli ang mga salot sa Biblia? Ang mga salot sa lumang tipan ay may mga bagong anyo sa panahon natin ngayon, katulad na lamang ng pandemya ng COVID, isang nakakahawang sakit na umatake sa ating mga katawan at pumatay sa mahigit 30 milyong katao sa mundo noong unang bahagi ng 2021. Gayunpaman, ang punto rito, ang 10 salot na ipinadala sa Ehipto noon ay nauulit muli sa panahon natin ngayon. Nitong mga nakaraang taon, isang pinomena na halos kapareho sa ilan sa 10 salot ng Ehipto ang naganap sa buong mundo, kung saan ay maraming tao ang naintriga at nag-alala. Mula sa bagyo ng mga yelo na mas malaki kaysa sa karaniwang naitala ng mga meteorologists ay nangyari sa mga hindi inaasahang lugar. Ang mga granizo na kasing laki ng mga bola ng golf ay sumira sa mga bahay, sasakyan, pumatay ng mga hayop at naging dahilan para masugatan ang ilang mga turista. Ang mga bansa din ay nakaranas ng isa sa pinakamalaking wildfire sa kasaysayan. Ang apoy ay tumupok sa mga kagubatan sa loob ng higit sa 4 na buwan nang walang tigil kahit isang araw. Gayon din ang tungkol sa 3 araw ng kadiliman. Ang mga katulad sa eksena ay nakita kamakailan sa Sahara Desert sa Africa. Isang kabuuhang solar eclipse naman ang naganap sa United States na nakakuha ng atensyon ng mga mananaliksik sa buong mundo. Ang eclipse na ito ay namukod-tangi dahil ito ay hindi lamang isang ordinaryong eclipse. Hindi nagtagal pagkatapos ng eclipse, dumating ang pinakamakapangwasak na bagyo sa kasaysayan ng bansang ito. Ito ay naging sanhi ng maraming pagkamatay at pagkasugat. Kamakailan din ay nagkaroon ng maraming bagong ulat tungkol sa pag-atake ng balang sa Middle East. Ito ay bahagi ng mga balita sa iba't ibang mga platform ng social media, kung saan ay marami ang natakot at nag-alala. Marami ang nagsasabi na nagsisimula ng maganapang propesiya sa Biblia patungkol sa mga balang. Halos napakaraming pagbanggit sa Biblia ang salitang balang, mula sa luma at bagong tipan ng mga aklat. Matatagpuan sa Exodo, mga awit, Jeremias, Joel at Apokalipsis ang mga talata sa Biblia tungkol sa paglalarawan sa mga balang mula sa kasaysayan. Balikan natin ang kwento sa Biblia tungkol sa 8 salot na ipinataw sa sinaunang Ehipto bilang isang banal na kaparusahan. Sa Biblia, si Moises, isang propeta at pinuno ng mga Hebrew na itinuturing ng mga Hudyo na kanilang mga ninuno, ay nagbabala sa Paraon ng Ehipto na ang kanyang kaharian ay mawawasak ng mga salot kung hindi niya palalayain ang mga Israelita at hahayaan sila upang bumalik sa Kanaan. Sa Exodo chapter 10 verse 3-6, pumunta sa Paraon sina Moises at Aaron at sinabi, "Ito ang ipinapasabi ni Yahweh, hanggang kailan ka ba magmamatigas? Payagan mo nang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi mo pa sila pinayagan, bukas na bukas din ay magpapadala ako ng makapal na balang sa iyong bansa. Mapupuno nito ang buong Ehipto, kaya't wala kang makikita kundi balang. Uubusin nito ang lahat ng hindi nasira sa pag-ulan ng malalaking tipak na yelo, pati ang mga punong kahoy. Papasukin ng mga ito ang iyong palasyo at ang bahay ng iyong mga tauhan at mga nasasakupan. Ang salot na ito ay higit na matindi kaysa sa alinmang salot ng balang na naranasan ng iyong mga ninuno." Pagkasabi nito'y umalis si Moises. Ang pagsalakay ng balang ay isang parusang kamatayan para sa mga tao ng Ehipto. Isang lipunan na umaasa sa kanilang mga pananim at puno para mabuhay. Nakaranas sila ng tagutom dahil sa walang ani na kanilang mga pananim. Ang mga balang ay sumalakay din sa mga tahanan at kumain ng mga kasangkapang yari sa kahoy at mga gusali. Gaya ng binanggit ni Moises, ang pinsalang ginawa ng balang sa Ehipto ay napakatindi dahil sa kanilang hindi kapani-paniwalang kakayahang sirain ng mga pananim at ari-arian. Ang mga pulutong ng mga balang ay ginamit bilang simbolo ng masasamang puwersa sa buong Biblia. Maliwanag, ang paglaganap ng mga balang sa lumang tipan at pag-atake sa ari-arian ng mga tao ay simbolo ng pagkawasak. Gayunpaman, ang aklat ng Apokalipsis ay nagsabi ng mga propesiya sa mga huling panahon at dito ay malinaw na sinasabi na muling magaganap ang pag-atake ng mga balang, ngunit sa mas matinding paraan.
Ito ay nakita ni John sa kanyang vision. Ang vision na ito ay konektado sa judgment na gagawin ng Diyos sa mga huling panahon. Ito ang sinasabi sa Revelation chapter 9 verse 1 to 6. Hinipa ng ikalimang anghel ang kanyang trumpeta at nakita kong nahulog sa lupa ang isang bituin. Ibinigay rito ang susi sa bukana ng napakalalim na hukay. Binuksan ng bituin ang napakalalim na hukay at may lumabas na makakapal na usok, tulad ng usok ng malaking hurno, kaya't nagdilim ang araw at ang himpapawid. Mula sa usok ay may naglabasang mga balang na kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihang tulad ng sa mga alakdan. Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ng mga damo, punong kahoy o anumang halaman. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. Hindi pinahintulutan ang mga balang na patayin ng mga taong ito, kundi pahirapan lamang sa loob ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ng kirot na dulot ng mga balang na ito. Sa loob ng panahong iyon, nanaisin nila ang kamatayan ngunit lalayuan sila nito. Iyan ang isa sa pinaka-nakakatakot na propesiya sa Biblia dahil talagang pahihirapan ng mga balang na ito ang mga tao. Ang mga balang na tinutukoy sa Revelation ay hindi ordinaryong mga balang dahil ito ay masasamang espiritu na may kapangyarihan ni Satanas. Hindi mga halaman ang aatakihin ng mga ito tulad ng sa Ehipto. Sa katunayan, inatasan silang manakit at pahirapan ang mga tao sa loob ng 5 buwan. Sinabing magiging labis ang paghihirap ng mga tao sa puntong iyon. Ganito kahirap ang mararanasan ng mga tao sa pamamagitan ng mga balang pagdating ng panahon. Ito ay kakalat hindi lamang sa iisang lugar kundi sa buong mundo. Ang mga propesiya na ito ay mangyayari pagdating ng tribulation, pagkatapos ng rapture at kapag namumuno na ang Antikristo sa mundo. Sa Biblia ay malinaw na inilalarawan ang itsura ng mga balang na aatake pagdating ng tribulation. Ito ang sinasabi sa Apokalipsis chapter 9 verse 7 to 10. At ang anyo ng mga balang ay katulad ng mga kabayong nahahanda sa pagbabaka, at sa kanilang mga ulo ay gaya ng mga putong na katulad ng ginto, at ang kanilang mga mukha ay gaya ng mga mukha ng mga tao, at sila ay may mga buhok na gaya ng buhok ng mga babae, at ang kanilang mga ngipin ay gaya ng sa mga leon, at sila ay may mga baluti na gaya ng baluting bakal, at ang ugong ng kanilang mga pakpak ay gaya ng ugong ng mga karo, at ng maraming kabayo na dumadaluhong sa pagbabaka, at sila ay may mga buntot na gaya ng sa mga alakdan at mga tibo, at sa kanilang mga buntot naroroon ang kanilang kapangyarihan upang ipahamak ang mga tao sa loob ng 5 buwan. Sa pahayag na ito, ang itsura ng mga balang ay talagang nakakatakot sa literal. Isang nakakatakot na pangyayari para sa mga taong naninirahan sa lupa na walang tatak ng Diyos at sumunod sa Antikristo, kung saan sila ay dadanas ng matinding kapigatian sa panahong iyon. Kasabay ng paglalabasan ng mga balang sa iba't ibang parte ng mundo, kasabay ng iba pang mga pinomena ay normal lamang ito. Hindi pa ito ang tinutukoy na propesiya sa Biblia, ngunit sa katotohanan, maaaring pinapahintulutan ng Diyos ang mga sakuna at mga bagay na ito ngayon upang magsilbing paalala at mga babala sa atin. Alam natin na sa mundong ito, ang mga tao ay nagiging mas masama at marahas, ginugugol ang kanilang buhay sa paghahanap ng kasiyahan at kamunduhan, nawala ang kanilang dignidad at integridad, kanilang konsensya at kung minsan ay hindi rin kinikilala ang pagkakaroon ng Diyos at iilan lamang ang nauuhaw sa katotohanan at nananabik para sa tunay na liwanag. Sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga sakuna, ang Diyos ay nagpapadala sa atin ng mga babala upang pukawin ang ating mga puso upang malinaw nating makita na ang propesiya ay natutupad na at ang Panginoon ay muling magbabalik. Ipinapakita nito sa atin na ang Diyos ay maawain at nagmamalasakit sa atin at bibigyan niya tayo ng pagkakataon na magsisi. Dapat nating hanapin ng Diyos, magbalik loob at manampalataya sa Kanya. Kung hindi natin matatagpuan ang Panginoon bago dumating ang matinding kapigatian, daranas tayo ng matinding kapigatian at tayo ay parurusahan. Magbalik loob na tayo sa ating Panginoon at manampalataya sa Kanya, nang sa gayon ay hindi natin maranasan pa ang paghihirap pagdating ng tribulation. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless!